abala sa paghahanap ng mga kain ang daga. Hanggang sa napadpad ito sa isang hawla. Ang dagang nahuli, hindi raw pangkaraniwan. Pakay naming makilala ang tinatawag nilang Amamaktin. Dinayo namin ang Surigao del Norte para makilala ang Amamaktin, na ibig sabihin ay katunog ng biik. Habal-habal Express. Peste kung ituring ang daga na Amamaktin. Para mapakinabangan, nuhuli nila ito at kinakain. Look at this. Isa sa mga pagkain nila is something that you would never think of as a meal. Pero ito ay karne ng rodent, ng daga. Alam mong hindi yan manok eh, oh. Kasi yung mga limbs niya. So, this is rodent. Anong itsura ng daga? Mukha ba siyang ordinaryong daga o mukhang daga ng bundok? Daga ng bundok, malalaki talaga sila, malalaki yung ulo. Mabalahibo. Ganito kalaki. Ulo pa Yung lang. ang katawan nila. Ang katawan nila. Ang ulo nila mga ganito, So, malinis na klase itong daga. Malinis nga klase yan dahil mga kananim sa bukid kinakain lang nila. Mayroong 1,700 species ng daga sa buong mundo. Kadalasan na itinuturing na peste ang mga dagang nakikita sa kabahayan at palayan. Sa datos ng Food and Agriculture Organization o FAO, nasa 170 lang ang mga dagang may tuturing na peste at may dalang sakit gaya ng rabies at leptospirosis. Kadalasan sa gubat natatagpuan ang Amamaktin. Pero para mahuli ito, ang ilang residente naglalagay ng trap sa bundok. Ito yung isa sa mga trap na ginagawa nila for the rats. Ayan, oh. May mga pain na saging na may buto. Tapos pag pumatong sila dito, matitrigger yung trap and then sasabit yung leg nila dyan. Sa pag-iikot namin sa bundok, may nakita kaming butas. Hey, look at this, oh. Meron tayong nakitang mga lungga ng mga daga. And look at this, oh. Dito sila naninirahan sa cliff na ito. Pero hindi lang daga ang nakatira rito. Ang batang bayawak na ito, aba, busy sa kanyang sunbathing. Nang biglang, Oh my God! Kinagat ako! Grabe, ganyan siya kumagat ng kanyang prey. This is a kumingay. Bihira makakita ng ganitong size kasi usually nagtatago itong mga bayawak na ito, no? And look at the color, oh. Ang ganda ng color, oh. So baka mamaya yung mga butas na yan, maraming purpose yung ginagawa ng mga daga. Gumagawa sila ng mga lungga pero tinitirahan sila ng mga iba-ibang hayop, ano? Tulad ng mga ahas, mga bayawak. at isa pang dragon pa ang aming nakita. Oh my gosh! It's a forest dragon. Wow! Oh, we have two types of lizards. Kita mo may traces of green sa lip niya. Tapos minsan doon sa mata niya may color blue. Pagkatapos namin masuri, pinakawalan din namin ito sa mas aktibo sa gabi ang Amamaktin. Kaya mas madalas silang mahuli sa gabi. Nakahuli si Dan. Oh my gosh, ang laki nito. Tiga, mag-gloves muna ako. Hindi ako takot sa ahas, hindi ako takot sa buhaya. Pero pagdating sa daga, uy, ang bigat nito. Siguro nasa mga kulang-kulang 1 kilo ito. Oh my God, I'm holding 2 rats. And the difference is, ang laki ng ulo nitong nasa kaliwa ko kumpara dito sa right na hawak ko. And yung balahibo is noticeable na ano siya, furry. Ang kapal ng balahibo niya. And the reason for that is possibly dahil malamig yung panahon dito, kaya nagde-develop ng mas makapal na fur to protect them from the cold.
yung buntot niya. Merong puti sa dulo. Kanino umaga, 10 daw yung nahuli nilang ganito. Pero medyo tanghali na kami dumating. Nangihinayan sila na baka masira. So, slinotter na nila. Kaya sabi namin, kailangan namin makita yung buong mountain rat na ito dahil lumalaki daw ito. Yung mga field rats, yung mga kinakain, hindi lumalaki ng ganito. Ang tinatawag nilang Amamactin, isang Philippine forest rat na endemic o sa Pilipinas lang matatagpuan. To you, it might look like yung typical na house rat natin. Pero ibang itsura niya, yung whiskers niya napakahaba. Meron pa siyang different shade dito, no? Maputi-puti yung cheek niya to make it look so different from the usual rats that we are seeing in the city, no? Uod at insekto ang paborito ng Amamactin. Kaya lang, may pagkakataon na bumababa ito sa mga taniman para maghanap ng pagkain gaya ng mais at kamote. Ano ba yung mga sinisira nila sa inyo? Lalo na sa kamuting bagin, yung inuumpok na Hinuhukay nila? pag may laman na yun, hinuhukay na silalim. Sa pagtatanim, umaasa ang mga residente roon at ang kanilang kita sapat lang. This steamed egg stand is really convenient. Designed specifically for steamed eggs, it is perfectly layered to May bahagi ng bundok na kailangang sirain para gawing agrikultura. Kaya ginagawa na rin nilang pagkain ang mga nahuhuling daga. Sa mata ng mga residente, iisa lang ang itsura ng mga daga sa kanilang lugar. Bukod sa pagkain ng Philippine forest rats, mas nakakabahala raw ang pagpasok ng iba pang uri ng daga sa kanilang lugar. Gaya ng pesteng daga na kanila rin daw kinakain. Kung patuloy nakakaunti ang bilang ng endemic rats, meron itong epekto sa ating kapaligiran. Lalo na dahil sila ang itinuturing na forest engineer ng kagubatan. Ang mga forest rats po natin sila ay sensitibo sa pagbabago ng kapaligiran, kaya sila ay good indicator ng estado o kalagayan ng ating kalikasan. Sila ay seed dispersers na kumakain ng prutas o halaman. At ang mahalaga ito sa regenerations ng ating kagubatan. Sila rin ay free items o pagkain ng iba't ibang uri ng mga wildlife. Sila rin ay may ginagampanan sa nutrient cycling tulad ng kumakain sila ng maliliit na hayop at iba't ibang halaman. Sa iba, source ng protein ang pagkain ng daga. Pero paalala pa rin ng mga eksperto, Mga daga sila ay nagsisilbing mga host ng mga pathogens. And then yung mga kinakain nila, nandun yung mga infective stage. Kahit niluluto nila yung prepared na foods or yung meat, pero yung proper handling naman, ito rin ay magdudulot pa rin ng transmissions ng zoonotic diseases. dagdag pa ng Department of Environment and Natural Resources ng Surigao del Norte, pag-aaralan nila ang sitwasyon ng mga residente sa lugar at kung paano sila matutulungan. Kasabay din ng pag-aaral sa mga daga. Magkakamukha man sa unang tingin ang mga daga, bawat isa may kanya-kanyang layunin.